Alright! So, kadiring tubig! Magkakaroon na tayo ng public hearing tomorrow. At yung excise taxes, ginagawa na pala nila mga tubig farmers. Mag-rally na kayo dyan sa munisipyo. Woo! Alright, una muna po, 8 a.m. bukas! Sa mga gusto ng maayos ang ating tubig dito sa ating bayan, pumunta po kayo sa session bukas or sa public hearing bukas dyan sa munisipyo at mag-participate po kayo dahil kailangan na pong luminis ang ating tubig sa ating bayan, mga kasama. Dahil po dito sa Reyna Mercedes, ang tubig po dito ay napakadumi, yucky. Amoy pupo po, yung lumalabas parang pupo, hindi po masarap amuyin at tignan at pakiramdaman sa balat. Kapag late night po ng gabi hanggang sa umaga, wala pong supply ng tubig. Yung mga estudyante na gustong pumasok sa school at yung mga nagtatrabaho ng sobrang aga kapag sweswertehin sila na may tubig ng napakaaga, ang hina-hina ng pressure at ang baho-baho. Kung minsan pa naman, kapag ako ay naliligo, iniinom ko pa naman yung tubig. Sobrang kadiri. Sobrang kadiri talaga ng lasa. Yak! Yaki po kadiri ang tubig dito sa bayan ng Reyna Mercedes. Reyna Mercedes! First class municipality ka na. Dapat ang tubig mo ay first class municipality rin. Di ba po ba? So gawin po natin yan bukas. First class municipality. Magkakaroon po tayo ng public hearing bukas. Pumunta po kayo bukas sa munisipyo. Alas 8 ng umaga para po maayos natin ang lahat ng bagay-bagay na iyan. Kasi po kawawa rin po yung mga may allergy sa balat. Sabi nila puro ano na lang daw, puro ang tawag nun, puro allergy at puro kadiri yung balat nila, nabubuhay yung allergy nila at saka nagkakaroon sila ng kati-kati sa katawan dahil sa inyo. Alright po. So sa mga taga Reyna Mercedes Water District bukas, alam ko po pupunta ang General Manager ninyo at Board of Directors. At ito po ang advice ko sa inyo bukas, ha? Para po hindi tayo magkapikunan bukas, ayusin po natin ang pagsagot at ayusin din natin ang ating pagsabi ng katotohanan. Ito po, bukas po, ilay muna natin yung premise na meron po talagang problema. Ano po, kapag tinanong po kayo at kinonfronta kayo ng totoong state ng serbisyo ninyo sa bayan, huwag po sana ninyong i-deny. Ano po, kapag sinabi sa inyo na walang lumalabas na tubig between late night and early morning, sabihin po ninyo na may ganun talagang state. At kapag sinasabi nila na kapag ang lumalabas ay kadiri na amoy pupo, aminin din po ninyo. Opo. At saka kapag sabihin nila na yung lumalabas na tubig ay mabaho at hindi naiinom at color brown, aminin po ninyo. Sir, ha? Maging precise po tayo sa pagsagot. Dahil po, kapag bukas tinanong kayo at dinedeny ninyo yung premise ng ating issue, magkakapikunan po talaga tayo. At ang gagawin ko sa inyo ay dediretsuhan ko na lang kayong kakasuhan, mga boss. Opo. Pero, kapag kayo po ay nag-take responsibility sa ating problema, ganito po, hindi po namin kayo kaagad kakasuhan. Bibigyan po namin kayo ng tsansa na i-correct ang inyong pagkukulang at sana po wag tayong magkasakitan ng kaso at legal proceedings at bibigyan po namin kayo ng pagkakataon and period na i-correct yung inyong pagkukulang. Tutulungan pa namin kayo sa financing kapag kailangan nyo ng financing para lang po ma-improve natin ang serbisyo ng ating bayan. Ngayon po, siguro para madiscover natin yung totoong infrastructure ng ating local water district sa Reyna Mercedes, tatanungin ko po kayo kung ano po talaga yung infrastructure ng ating serbisyo. Sa unang pagtanong-tanong ko po, ang scope po ng services parang meron ata kayong dalawang pumping area. Isa dito sa may bandang turod, sinasakop niya yung bandang turod at some parts ng Napaco Grande. At yung main pumping ninyo ay dyan sa may bandang Talungan, sineservice niya yung Sentro, Talungan, buong Reyna Mercedes hanggang dito sa banda rito. Dalawa po. Buti na lang sa Bangkero, merong sariling supply doon, parang wala ata silang problema. Kapag meron po kayong problema, pumunta rin kayo bukas, sabihin ninyo. Kasi ang nag-ooperate dyan, hindi ata Reyna Mercedes Water District, kundi yung ginawa ng ating LGU, which is performing really well. Congratulations sa ating mayor dahil maganda ang performance ng LGU dyan sa pagbigay ng tubig dyan sa Bangkero. Ang may problema po, yung local water district ng Reyna Mercedes Water District dito sa ating bayan. Kapag itatanong po namin sa inyo, yung infrastructure ninyo bukas, sagutin po sana ninyo ng maayos, sir, ha? Para makapunta tayo sa maayos na solusyon. Ito po, sa unang pagtatanong ko po, dito sa pumping ninyo dyan sa may bandang turod,
parang wala ata kayong tangke dyan. So, diretso pump mula sa lupa, diretso sa distribution lines. Alright po. Dito sa may bandang Talungan, sabi nila parang may tangke kayo dyan. Pero yung tangke na inutangan ng bayan ng Reyna Mercedes noong mga nakaraang taon, Reyna Mercedes Water District, ha? Hindi niya dapat namin trabaho yan na mag-finance pa at umutang para lang gawan kayo ng tangke. Dapat kayo na ang gumagawa niyan. Kami patuloy ang umutang para sa inyo. Nung inutang namin, kayo dapat ang mag-operate niyan. Tingnan niyo po, ilang taon na, hindi niyo pa rin na-operate. Hindi niyo pa rin na-operate. I think issue na yan bago pa nung last election, itong election na to at before the election na to, nung election before the election na ito, issue na ata yan noon pa. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw nag-ooperate yung inutang na 15 million ng Reyna Mercedes para sa inyo. Trabaho niyo po yan. Diyan po nakikita ang pagkukulang ninyo. Pero aminin niyo po bukas, okay lang po, mag-take accountability kayo, mag-take responsibility para lang maganda yung premise natin towards sa solution. Ngayon po, pag tinanong po namin kayo, sa inyo bukas, na-acknowledge natin yung problema at nag-take kayo ng responsibility, pag-usapan po natin yung specifics ng infrastructure ninyo. Ano ba talaga ang pagkukulang, sir? Alright, tanggap na namin na may problema. Tanggap na namin na nagkamali kayo nung nakaraan. Hindi ninyo inayos yung inutang namin na tangke dyan na naka-install dyan sa Talungan. Siguro hindi kayo nag-aayos ngayon ng pag-fix ng mga pipes at saka sa pag-pump ninyo ng tubig mahina. Nagkulang po tayo pero mag-focus po tayo sa solusyon. Sabihin niyo po sa amin yung solusyon. Dahil po, lahat ng taga Reyna Mercedes, pati si Mayor, pati si Konsehal, wala pong kokontra dito. Gusto namin ng malinis na tubig. Bossing, hindi namin kayo pahihirapan kung bukas ay magko-cooperate kayo sa amin mga boss. Ha? Mag-cooperate po kayo ng sagot. Ngayon po, sabihin po ninyo, ano po ba ang problema? Siguro sabihin ninyo kung bakit hindi nyo na-operate yung tangke dyan. Binigyan na kayo ng utang, binabayaran niya ng Reyna Mercedes, 5 million kada taon. Bakit hindi ninyo inayos yung implementation? Sabihin nyo po, okay lang po, mag-take ng responsibility and pag-usapan natin paano nyo isosolve yan, paano nyo i-operate. Kung sa tingin nyo po, ang problema ay dun sa maintenance ng mga pipes, distribution lines, sabihin nyo rin po, sabihin nyo sa amin at paano ninyo isosolve yun at magkano ang gastos. Baka kami pa mismo ang makatulong sa inyo, tutulungan pa namin kayo na maghanap ng financing para magawa lang yan kasi gusto talaga namin masolve. Ayaw namin kayong kasuhan, ayaw namin kayong pahirapan legally and procedurally, ipitin kayo dahil gusto talaga namin masolve ito at gusto namin yung cooperation ninyo. Mag-take kayo ng responsibility, i-identify ninyo precisely yung problema, tutulungan pa namin kayo gumawa ng paraan at kung ano man ang nagawa ninyong pagkukulang nung nakaraan, medyo i-set aside muna natin yan pero kailangan nyo mag-take ng responsibility. Una pa lang, huwag tayong deny ng deny. Yun yung style kasi natin mga Pilipino kaya wala tayong nagagawa eh. Aminin po ninyo. Ngayon po, kung ang problema naman po ay yung pumping, kasi ang pumping yan, ang naiisip ko lang ngayon, ay siyempre, bakit mo pipigilan yung pump sa gabi, di ba? Kung nakapag-pump ka ng maayos, hindi naman nagba-brown out sa gabi. Ano ba ang dahilan bakit wala nang supply ng tubig sa gabi at madaling araw? Nauubusan ba ng tubig dyan sa lupa? Parang hindi naman, kasi malalim naman yun eh. At nawawalan ba ng kuryente? Hindi naman. So ipaliwanag nyo po kung bakit ayaw ninyong magbigay ng tubig kapag late night at saka madaling araw. Yun po. Kasi sa other times of the day, malakas naman yung pressure at saka malinis naman yung tubig. So, bakit hindi kayo consistent? Explain nyo lang po. Tapos, bibigyan namin kayo ng chance na ayusin, siguro for a few weeks. Tapos, imamonitor namin kayo. Tapos, balik kayo sa amin. Tapos, consistent na dapat yung performance ninyo para hindi na namin kayo kakasuhan na. Mga boss, aminin po ninyo ang pagkukulang ninyo at diretso po tayo dapat sa pag-solve ng problema na ito. Kapag kailangan nyo pa ng additional capital expenditures para lang ma-improve yung distribution lines, yung mga pipes, at malagyan ng tangke dyan siguro sa turod, tingnan natin, explore natin, baka makatulong pa yung ating LGU magbigay ng financing or makausap natin yung iba't ibang mga bank, ADB siguro, Asia Development Bank, tsaka Land Bank, para lang bigyan tayo ng financing. Customarily, nagbibigay, kayo naman yung kinikater nila ng mga customer para bigyan ng mga kanyang financing eh. I-take advantage po ninyo yun. At kapag binigyan kayo ng pera mga boss, huwag nyong sayangin yung pera yun, huwag nyong nakawin, huwag nyong kurapin, at idiretso nyo kaagad sa pag-implement ng infrastruktura. Hindi katulad ng ginawa ninyo dito sa tangke, dyan sa Talungan, na binigyan na nga kayo ng pera, yung bayan pa ng Reyna Mercedes ang umutang para sa inyo, nakatayo na nga, hindi nyo pa inayos, hindi pa rin operational hanggang ngayon.
So okay po yan. Nagkulang po kayo, okay lang, pero mag-solve tayo. Umamin po kayo bukas at sabihin nyo po yung makatotohanan na sagot bukas, mag-work tayo towards a solution. Kapag nakita ko po sa inyo bukas, sa tono ng inyong pananalita, na nag-cooperate kayo, nagtitake kayo ng responsibility at nagfo-focus tayo sa solution, magfo-focus tayo sa solution. Hindi ko kayo tatakutin ng anumang kaso, hindi ko kayo sasampahan ng anumang kaso, hindi po. Bibigyan ko lang kayo ng timeline, alright, bigyan natin, ilan ba ang kailangan mong linggo para maayos yung pipes? Okay, ano ba ang kailangan mong capital outlay para lang gumawa ng tangke or maayos yung pipes? Ilang linggo? Okay, at the end of that time, tataas na ba yung pressure? Consistent na ba? Uptime natin, mataas na ba? Halos 100% na ba? At potable na ba yung tubig? Yun po. Kasi po, ang required na standards dyan, ang KPI nila, Key Performance Indicators ng Local Water District, dapat po potable, na iinom po dapat yung tubig. Mga boss, na iinom dapat. Hindi na dapat kami bumibili sa mga water station, na iinom po dapat. Hindi siya amoy pupo. Hindi siya color brown. Tapos yung uptime po ninyo, dapat more than 98%. More than at least 98%. Ibig sabihin, almost all the time dapat uptime kayo. Wala dapat downtime ang serbisyo. Yun po. Hindi ko alam bakit kayo nakakalusot sa Local Water Utilities Administration dahil sa kanila po kayo nagre-report. Pero di bale po, okay lang, sagutin nyo lang ng makatotohanan bukas at mag-work tayo towards the solution. Pero ito po, kapag bukas napikon kami sa inyo na ayaw ninyong aminin, na wala talaga kayong pagkukulang, sasabihin ninyo, nakakapasa naman kami eh. Ipinipeke ninyo yung examination ninyo eh. Loko kayo eh. Nakakapasa kayo. Itinatanggi pa ninyo eh, yung taong bayan mismo, yung nagpapakita ng mga picture. Ako mismo naliligo ako, ang baho-baho, pag madaling araw ang hina ng pressure. Ang dumi-dumi ng tubig, color brown, naniligo na lang ako, pero sobra talagang kadiri, boss. First class municipality tayong ganyan. Tapos, kapag tatanungin natin bukas, tapos hindi kayo umamin, diyan tayo magkakatalo bukas, boss, mapipikon ako sa inyo. Tapos bukas, boss, kapag tinatanong namin kayo ng specifics, ng infrastructure, ng ating serbisyo, wag po kayong kung ano-anong sinasagot ninyo at hindi kayo specific, ha. Hindi niyo aaminin kung alin talaga yung pagkukulang, ha. Hindi nyo sasabihin na sira yung pipe, ayaw ninyong aminin. Tapos, syempre kapag hindi nyo i-aminin, hindi tayo makakapag-come up ng tamang solusyon. Kapag hindi tama yung tamang solusyon, naglolokohan lang tayo sa hearing bukas, mga bossing. Ano po, mapipikon talaga ako sa inyo. Kasi po, kapag binigay nyo yung makatotohanan, sasabihin ko po sa inyo, tutulungan ko pa kayo at hindi ko kayo kakasuhan. Alright, eto po. Kapag napikon kami bukas sa inyo, mga taga-local water district ng Reyna Mercedes, dahil hindi natin pwedeng palampasin tong bagay na ito ang gagawin namin sa inyo. Ang kapal-kapal siguro ng mukha ninyo, ang tapang-tapang ninyo, sinasabi ninyo, wala namang supervision and control ang LGU sa amin eh. Totoo yun. Yan yung pinagmamayabang ni Miss Mary Ann Respicio. nung kinakantsawan niya ako habang nag-i-speech ako, sabi niya, national naman yung control niyan eh, ng local water district. Hindi ko alam dito sa babaeng ito, bakit ka interesado na protektahan sila? Lahat naman ng tao dito sa Reyna Mercedes, gusto ng proposition ko na maayos yung tubig natin. Bakit mo sila pinoprotektahan? Interesado ka pa dyan financially? Member ka ba ng board? Kamag-anak mo ba yung mga nandyan? Nilalagyan ka ba? Binibigyan ka ba ng padulas? Or since kayo naman yung nasa makapangyarihan ng matagal ng panahon, itong reklamo na to, matagal ng panahon na to, ilang terms na po dito sa Reyna Mercedes, ganito consistently, pero walang nangyayari. Siguro, magkakakampi itong mga ito. So anyway, pinagtatanggol niya talaga nag-i-speech ako, ang gulo-gulo niya sa likod, ang ingay-ingay. Sabi ko, ikaw na lang kaya magsalita. So yun, sinasabi niya na wala daw naman sa LG yung control at supervision. Totoo yan, madam, may point ka. At sa totoo lang, ang control at supervision ay nasa Local Water Utilities Administration, LUA. At kasi nagpapas dyan yung Local Water District ng monthly report sa kanila para i-report yung kung potable yung tubig at yung uptime nila na dapat more than 98%. Hindi ko alam kung bakit sila pumapasa every time. Kasi I'm sure yung uptime, hindi 98%, I'm sure yung potability, bagsak sila. Hindi ko alam, pinepeke siguro nila yung report nila. O rinireport nila yung kanilang testing. Huwag na natin gawin yan, mga boss. Kasi po, kapag hindi nila namimit yung kanilang KPI, yung LUA mismo, Local Water Utilities Administration, ang magkakaroon ng technical audit sa kanila.
at pagagalitan sila at isasanction nila yung board of directors at general manager. Yun po, kaya yabang-yabang ng babaeng iyon nung nagsasalita. Kasi wala daw kami magagawa. Alright, that's one thing. Pero, baby girl, meron kaming magagawa, alright? Eto pa, siguro pinagmamayabang niya na ang may power of appointment ng members ng board ay yung mayor, hindi yung council. Alright, fine. Siya yung may karapatan na magtanggal for cause sa mga board of directors. Alright, fine. Wala kami magagawa dyan. Okay, bahala kayo. So, yan lang ang pinagmamayabang mo, miss. Pero ito ang ipagmamayabang ko, ha? Ayon sa batas natin, sa Ease of Doing Business and Government Services Act, ang responsibilidad, kapag ikaw ay nagkukulang sa serbisyo, ang responsibilidad ay yung head ng ahensya. Sino ang head ng ahensya ng Reyna Mercedes Water District? Ang board of directors at ang kanilang general manager. Sila ang may kasalanan. Pwede ko ba silang sampahan ng kaso sa ombudsman? Pwede! Alright? Yung ombudsman, kapag nakita niya na importante yung kaso, diretso ka agad, preventive suspension, 6 months! Yay! Importante ba itong bagay na to? Importante ito, boss. Dahil mahigit 1 dekada na siguro na ang dumi-dumi, nagtitiis kami sa maduming tubig, ipa-preventive suspension na natin itong mga mokong na ito. Kung yan. Eto pa. Itong head ng sanitation natin dito, si Dr. Paul Anthony Respicio, siya yung in charge sa pag-implement ng ating sanitation laws. At sa sanitation law, kapag yung nagpo-provide ng tubig ay madumi, yung binibigay niya na tubig, pwede siyang mag-send ng notice of violation dito sa Reyna Mercedes Water District. At itong general manager na to at board of directors ay pwedeng magmulta kada araw ng 1,000 na hindi nila kinokorek. Kaya mga boss, sabihan natin, magwi-witness bukas si Dr. Paul Respicio. Siya yung in charge yan. Sasabihan natin, boss, isuan mo nga ito ng notice of violation. Ikaw ang in charge yan, trabaho mo yan. Isuan mo ng notice of violation dahil madumi ang kanilang linalabas na tubig, unsanitary. And for every day, mga board of directors at general manager, 1,000 pesos ang multa ninyo at may pagkakakulong pa kayo ng 6 months. Alright, kapag hindi kayo nag-cooperate bukas yan ang gagawin natin. Akala mo, Miss Respicio, wala kaming magagawa, ha? Meron kaming magagawa. Eto pa. Bilang council ng Reyna Mercedes, meron kaming mandato na mag-promote ng general welfare ng aming mga kababayan. At i-ensure namin na yung basic services na pinoprovide sa kanila ay maayos. At ang pagbibigay ng tubig ay basic services yan. At pwede kaming gumawa ng ordinansa para ma-ensure yung general welfare ng aming mga kababayan at maayos yung pagbigay ng basic services katulad ng tubig. So ano ang pwede namin gawin? Ang pwede namin gawin ay yung report na binibigay ninyo sa LUWA every month, boss, i-publicize ninyo, i-report ninyo sa council. Pwede. Hindi ko kayo control and supervise, pero pwede akong gumawa ng ordinansa na ikaw mismo, para sa ikabubuti ng kababayan namin, magbigay kayo ng report. Pwede rin kami maglagay ng penalty. Kapag hindi mo ibigay yung report na yan, ikulong na yan at magbigay ng multa ang ating mga board of directors at general manager. At ganoon din po, yung KPI na nasa batas, i-enforce na rin natin. Dapat 98% ang uptime at dapat yung potability kuha natin. At yung pressure, maganda. Kapag hindi nyo po na-meet yan, ipakulong ulit natin tong mga mokong na to at sampahan ulit natin sila at pagmultahin ulit natin sila. Ngayon, Miss Respicio, sa tingin mo ba, wala pa rin kami magagawa? Yan po ang mga pwedeng gawin ng council. Kasi po, nung nakaraan, ang yabang-yabang ninyo, kasi sinabi na rin sa akin ng mga kasama ko council, na naimbestigahan na natin ito noon pa, nung mga nakaraang council, nung hindi pa ako yung nakaupo. Ang problema po kasi, walang action na sinabi, siguro nababluff sila ng babae na ito. Kasi ang control and supervision daw. Pero kapag ikaw ay magaling na abogado at magaling kang politiko, merong mga ibang paraan para sila ay mapasunod. Dahil kahit papaano, merong ka pa rin wini-wield na power over them in some respects. Kasi po noon, kung hindi po nabago yan, dahil po siguro hindi sila kinasuhan sa ombudsman. Hindi mo nga sila matanggal, kasi si Mayor lang ang pwedeng magtanggal. Pwede ko naman silang kasuhan sa ombudsman. Alright. Ipa-preventive suspension na lang natin sila sa ombudsman. Alright. Pwede rin naman kaming gumawa ng ordinansa para mag-send kayo ng report. Kapag hindi kayo nag-send, edi ikulong namin kayo, ipakulong namin kayo. Kung hindi ninyo sinunod yung KPI ng LUWA,
Hindi kami nagko-control sa inyo, pero in some respects, by that ordinance, mako-control rin namin yung quality ninyo kasi nasa ordinance na yung requirement. At ipoprosecute na rin kayo ng taong bayan mula sa ating sanitation laws kasi binigyan na kayo ng notice of violation ng ating sanitation officer, at Clean Water Act. May Clean Water Act din, may violation din yun kasi nagpapainom kayo na, nagsusupply kayo ng hindi potable na tubig. Oh, yun po ang sinasabi ko, maraming kaso po ang pwedeng ibigay sa inyo. Hindi po totoo yung sinasabi ng nanggugulo dyan sa konseho, na akala mo kung sino, na siyang may-ari ng konseho, may-ari ng mga konsehal. Eh kung umasta, siga-siga, na wala tayong magagawa, meron po tayong magagawa. Yun po. Kaya po sinasabi ko sa inyo, mga taga-member ng Reyna Mercedes Water District bukas. Itong bagay na to, hindi ko palalagpasin to mga boss. Hindi ko talaga palalagpasin. Dahil I think, kuha ko yung suporta ng council dito, kuha ko yung suporta ng mayor dito, kuha ko suporta ng bawat mamamayan ng Reyna Mercedes dito, except that woman. And kayo po na nasa local water district ng Reyna Mercedes. Huwag nyo na po sanang itanggi. Kapag matigas ang ulo nyo, talagang ipeperso ko itong mga pwede namin gawin ito. Dahil kapag hindi ko ginawa ito, sa susunod, yan pa rin po ang problema. Hindi pwede na hindi pang first class ang ating serbisyo sa mga kababayan. Pero po, kapag pinakita ko ninyo sa akin bukas na meron kayong good faith, nag-take responsibility kayo sa pagkukulang, hindi ninyo dinenay na may pagkukulang, diniscuss ninyo ng maayos and very constructive yung pagkukulang ninyo at nag-engage kayo ng dialogue sa amin, paano natin masosolve, kailangan ba natin ng financing, lagyan natin ng timetable, and then gawin ninyo within a reasonable time para may pagkakataon, hindi pa po huli ang lahat, para ayusin ninyo ang sarili ninyo. Kapag ginawa po ninyo yon, hindi ako magsasampa ng kaso sa inyo, hindi muna ako magpo-promote ng ordinansa laban sa inyo. Bigyan ko kayo ng pagkakataon na i-correct yung sarili ninyo. Para po hindi tayo mag-away-away dito sa ating bayan. Pero kapag ang tigas ng ulo ninyo, wala po talaga tayong magawa. Dahil malalaman namin na ayaw nyo talagang i-improve ang serbisyo nyo sa bayan namin. Wala kami magagawa. Tulad nga ng pinagmamayabang ng babaeng yun, wala kami magagawa. E di sampahan na lang namin kayo ng kaso. Hindi po ba? Kayo naman ang madadali. May ombudsman case kayo. Wala kayong retirement, tanggal ang benefits, wala na. Hindi na kayo pwedeng bumalik sa public service dahil sa mga kalokohan ninyo. Kakasuhan pa namin kayo ng criminal, Clean Water Act, sa ating sanitation laws. Ay, ang laki ng multa. Itong babae na to na sinasabi ko, kung napanood niyo yung part 2 ng session namin nung Monday, nag-i-speech kasi ako kasi sabi ko, may kapangyarihan itong council na ito para kontrolin ang local water district. Ang lakas-lakas ng boses niya sa likod, siya sabi niya, no, hindi kaya. National kaya ang may control dyan. National kaya. So napapalingon ako sa likod. Sabi ko, ikaw na lang kaya ang magsalita. Tayo siyang ganun. Tapos sinasabi niya, hindi, wala naman ako sinasabi. Blah, dinedele niya na may sinasabi. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayaw ninyong mag-take ng responsibility. Tapos sinasabi niya, ang kausap lang daw niya ay sarili niya. Ganun ka ba? Ganun ka? Nakipag-usap ka sa sarili mo? Hindi ba tawag dun baliw? Ang taong malakas makipag-usap sa sarili, ang tawag dun baliw. Anyway, so yun yung ginagawa niya, kaya nagkasagutan kami dun sa hearing. Meron kasing isang kasi naiipit, syempre love na love siya, pero protektahan pa rin siya ng ibang staff dyan sa munisipyo. Sinabihan yung cameraman ko, wag mo na siyang kunan, si Harold na lang kunan mo, kaya hindi niyo nakikita yung action paano siya nakikipag-usap sa akin. Pero sa susunod, madam, makukuha ka. Sinabihan ko na yung cameraman ko na wag makinig sa ibang tao kapag may nag-instruct sa kanya na protektahan itong tao na to na wag kunan sa camera. Kukuhanan yan sa camera. Hindi ko alam kung ano ang role niya sa bayan natin. Meron ba siyang official na position dyan? Kasi anak siya ng dating matagal na nag-mayor at vice mayor dyan sa bayan natin. At kapag pumunta dun sa likod na office, hindi ko alam kung staff ba siya ng SB sa Gunyang Bayan. Hindi naman. Pero pinapabayaan ko lang siya pumasok. Parang sanay siya pumasok eh. Madam, sa totoo lang, naiirita rin sa'yo yung mga ibang SB member at saka staff ng office namin kasi mando ka ng mando. Feeling ikaw ang may-ari. Kasi nasanay siguro, kasi silang may-ari ng munisipyo ng ilang dekada na eh. Siguro hanggang pinanganak ito si Madam, spoiled na spoiled. Akala niya siguro kung paano siya umasa nun kasi parents niya, grandparents niya ang hari dyan sa munisipyo. Eh kung saan-saan talaga throwing her weight around talaga. Pero sa totoo lang, madam, napipikon sa yung mga SB kung sino ka para umasta at makapagmando at makapag-utos at mga staff. Pero ako, hindi ko rin pinapansin. Okay lang yun. Kailangan ganyan ang buhay. Sabi nga nila, nung nandun sa session, pasok siya sa session, meron siyang naka-yosi na gano'n, no? May yosi. Tapos kapag nakaupo, nakaslouch na gano'n, parang tanga yung itsura, nakaslouch na, akala mo kung sino. Tapos ang ingay-ingay nagsasalita habang nag-i-speech ako, kinokontra ako.
Personally, wala akong problema doon. Bahala ka kasi public gathering to, public hearing to eh. Hanggat maaari kapag public hearing yan, malaya ang tao na maging bobo. Maging bobo ang kanyang salita, maging bobo ang kanyang galaw, maging bobo lahat. Kasi bahala ka. Ang mahalaga is malaya tayong lahat na maging bobo. Okay lang yun. Pero personal choice mo yun kung gusto mong maging bobo ang itsura mo at yung asta mo para kang tanga. Okay lang yun kasi hindi naman kami naapektuhan na nagsasalita at members ng council eh. Ikaw lang, pinapakita mo yung totoong sarili mo na napaka-entitled mo, feeling mo. Entitled na entitled ka dyan na nakaupo. Mahawak kang yosing gano'n, nakaupong gano'n, nakaupo ka, nakaslouch kang gano'n, ang sarap-sarap ng upo mo, nakakayang ka pang gano'n, nakaspread yung legs mo, at nakaslouch ka habang yung mga tao binabantayan nila yung sarili nila na meron silang maayos na decorum sa loob. Napaka-formal. Okay lang, hindi naman kami naapektuhan, ikaw lang mukhang tanga. Hindi mo pinapansin yung sarili mo. Ay, Diyos ko dahil. Bahala ka, ikaw rin ang mukhang tanga, madam. Wala naman ako ano sa'yo personally. Kahit nga sa proceedings, gusto ko nga may action para meron tayong makat na video, may labas na sa Facebook at makita natin kung sino sa ating dalawa ang mali. Actually, madam, wala akong problema na naghehekel ka, na nagsasalita ka ng hindi maganda habang nasa likod ako. Okay lang yun. Kaya nga, tumigil ako at pinagsalita kita. Kaya sinabi ko, gusto mo magsalita, hindi ba? Yun ang sinabi ko sa'yo. Gusto mo bang magsalita? Ikaw muna magsalita. Ayaw namang pagbigyan ng presiding officer. Kung ako lang dapat pinagbigyan niya. Pagbigyan dapat siya. Magdebate kaming dalawa habang nakatayo kung yun ang gusto niyang gawin. Okay lang. Okay lang yun sa akin. Kung gusto mong manggulo, di magsalita ka dyan sa harap. Magdebate tayong dalawa dahil i-explain ko sa iyo ang lahat kung bakit yun ang sinasabi ko. Para makita ng taong bayan kung sino sa atin ang tama. Kung talagang may point ka, matapan kang gawin yun, madam. Kasi kung meron kang paninindigan, hindi ka natatakot na ipakita yun sa taong bayan. Next time, bukas, madam, pumunta ka sa hearing at sumigaw-sigaw ka dun. Kukuhanan ka namin ng camera at tignan natin kung paano ka husgan ng taong bayan. Hindi ka namin pipigilan magsalita, huwag mo lang guluhin, alright? Bibigyan ka namin ng time na magsalita, sufficient time na magsalita. Huwag ka lang magsalita over sa ibang tao habang sila nagsasalita or in general guluhin yung proceeding. Pero kapag meron kang gustong sabihin na salita, tama man o mali, basta magsalita ka, okay lang yun. Pinoprotektahan ko ang kalayaan mo na magsalita, matalino man o bobo ang iyong sinasabi. Pinoprotektahan ko rin ang right mo na magdala ng yosoy at nakaipit at nakaasta at umupo ng ganun. Bahala ka kahit humiga ka pa dun sa upuan mo, wala akong problema dun. Kahit sinasabi ng ibang tao na disrespectful yun, pero okay lang, public proceeding naman yan eh. Kung public, ibig sabihin, pwede tayong umasta ng kahit anong gusto natin. Pero ikaw rin lang, nasa sayo rin yan. Hindi naman kami naapektuhan eh. Ikaw yung problema. Di ba? So, bahala ka bukas. Alright, titingnan natin kung talagang proud na proud ka sa ugali mo, sa attitude mo, sa approach mo, ipakita natin sa taong bayan at pabayaan natin silang humusga para sa'yo. Alright? Kaya sa mga taga-local water district ng Reyna Mercedes bukas, ayus-ayusin na ninyo. Dahil kapag hindi nyo ginawa yan, yung mga kaso na sinabi ko kanina, tutulungan ko mismo ang ating mga kababayan na magsampa ng kaso laban sa inyo. Alright? Okay. Speaking of, sino ba talaga yung mga empleyado natin dyan sa munisipyo? Si treasurer kasi last time medyo nasaktan ata last time, ayaw umupo. Nung gusto nating paupuin, na para sumagot ng specific na tanong about sa pera ng bayan, sabi niya hanggang alas 3 lang ang paalam ko kay Mayor, alis na ako. Ayaw umupo. Kasi sinasabi niya na wala daw pera yung Reyna Mercedes, kaya wag daw nating ilibre yung tricycle franchise. Yun yung tono ng sinasabi niya. Kaya gusto nating tanungin specifically about sa pera ng taong bayan. Pero nabanggit nga niya, ang dahilan niya is, yung sweldo nga natin na pang first class, hindi pa binibigay eh. Tapos babawasan nyo pa ng source of income. So iniisip ko, may point ka, boss. Sa totoo lang, nung nagsasalita ka, irrelevant yan. Red herring yan. Huwag mong sabihin, hindi tamang sabihin. Pero kapag in-isolate mo yan as independent issue, valid yung issue na yan. Kaya, bossing, bilang gift ko sa'yo, bossing, lalo na kung magre-retire ka, i-forward natin to as issue. Dahil sa tingin ko, tama ka. Kung first class municipality na tayo, first class din dapat ang sweldo. Di ba, boss? Yay! Para kapag magre-retire ka na soon, yung rate ng retirement mo na pensyon ay base dun sa latest mong sweldo. Yay! Ngayon, ang tanong, posible ba yan? Ngayon, ang unang tanong pala ay sinusuportahan ba ng mga taga-munisipyo yung mas mataas na sweldo?
Wala naman sigurong kokontra dyan. Sinong tao ba naman sa munisipyo ang may ayaw ng mas mataas na sweldo, di ba? Kasi ang sweldo ng nasa munisipyo ngayon ay hindi pang first class kasi galing tayong fourth class, naging first class dahil sa excise taxes. Dahil nagbago na ng accounting treatment yung Department of Finance, sabi, income na yan. So, automatic first class ng Reyna Mercedes. Pero yung sweldo ng mga kababayan natin, pang fourth class pa rin, sobrang baba. Kaya ang sabi ni Tres, sabi niya, dapat pang first class na nga. Kasi first class na tayo, dapat pang first class ang sweldo natin. So, posible yan, boss. Gawin natin yan kung posible. Ngayon, ang tanong, posible ba yun? Ang tanong, gusto ba ng mga taga-munisipyo yun? Gustong-gusto po nila, wala pong kokontra. Ngayon, posible ba? Ito po ang sagot. Parang medyo malabo. Pero tatingnan natin, si Tres lang naman ang makakasagot niyan eh. Kasi sabi nila, yung budget para sa 2025, nagawa na. Alright, nagawa na. Mahirap nang balikan yun. So, ang pwede na lang natin gawin, Tres, kapag meron tayong matitipid doon sa personal services na line item, kasi hindi ka pwedeng mag-jumble-jumble eh, ng pera, tapos biglang isushoot mo sa personal services, hindi. Doon sa personal services, meron lang line doon. Tapos, kung pwede mong galawin yung pera doon. Pwede mo lang magalaw yung pera doon kapag may extra or kapag merong hindi nagamit, may savings ka doon sa loob ng line item na yun, magbapasa lang tayo ng resolution or ng ordinance para lang magamit siya para itaas yung sweldo ninyo. Tanong natin si Tres, Tres, meron ba tayong savings? Sasabihin niya, meron kaya? Tanong na rin natin si HR kasi bisita natin si HR bukas din. HR, pahinga ng listahan ng lahat ng empleyado ng munisipyo. Sana walang ghost employee, no? Dinisan mo nga HR. Tanggalin nga natin yung mga ghost employee dyan kasi kung ano yung matitipid natin sa ghost employee, idagdag na lang natin na sweldo nyo. Di ba, HR? Tanggalin natin. Kaya yung mga ghost employee na pinapasweldohan ng munisipyo, hihingin natin yan bukas. Oy, take note ninyo, yung mga hinihingi ko na document, mga resource person bukas, dalhin ninyo ha, para hindi na tayo magkaroon pa ng susunod na hearing. Dalhin ninyo lahat, mga resource person, pumunta kayo dun, mag-review naman kayo ng konti. Tingnan ninyo yung source law, magdala kayo ng kopya ninyo ng batas at magdala kayo ng mga papeles ninyo. Tres, magdala ka ng budget para maipakita mo yung mga specifics kasi tatanungin kayo dyan. Parang assignment yan eh. Pag inibita kayo, automatic yan na magre-recite kayo. At pag nag-recite kayo, dapat ni-review ninyo yung lahat ng framework na batas at yung kung anong information na meron kayo. Dapat dala-dala nyo yan. Dapat nga may dala-dala kayong mga kapal na folder eh. So bukas, tignan natin, dapat walang ghost employee para yung masisave natin sa ghost employee, ibibigay na lang natin na pera para pa first class na sweldo. Alright? So tatanungin natin si Tres kung meron tayong savings doon sa profit, ay doon sa personal services na line. Kung wala, sabi niya, medyo may hirapan tayo. Kasi kukunin natin yun sa ibang mga programs. Pag sa ibang mga programs, kailangan natin magpasa ng supplemental budget at kailangan niyang i-certify na meron tayong na-save dun sa program na yon. Ginastos natin pero na-save natin o kaya nagkaroon tayo ng additional revenue. Si Treasurer ulit makakapag-explain yan. Bukas, Treasurer, mabait ang approach ko sa iyo bukas, Treasurer. Maayos. Sumagot ka lang ng maayos bukas. At sagutin mo po, ha? Ipakita mo po yung ibang pinagkagastusan ng bayan ng Reyna Mercedes. Ipaliwanag nyo po, may savings po ba dyan o wala? Natapos? Inumpisahan ba yan? O natapos ba yan? Tingnan natin para sa susunod na budgeting, alam na natin ang susunod natin. Hindi pala natatapos eh. Hindi pala nagagawa eh. Huwag na nating lagyan ng pera yan. Siyempre masama ang loob ng mga empleyado ng munisipyo. Kinukuripot nyo kami ng sweldo, tapos linalagay ninyo sa mga projects, tapos hindi pala natatapos yung project, hindi nauumpisahan, hindi nyo ginagastos ng maayos. So saan napupunta yung pera? Ninanakaw nyo ba? So, ibig sabihin, ang nalulugi din yung mga, so in the end, ang nalulugi din yung mga empleyado din ng munisipyo. Ala kayo. Kayo rin ang nagdurusa, mga taga-munisipyo. Dahil hindi maganda yung pag-budget ng pera at pag-execute ng mga, kung saan-saan linalagay yung pera, tapos hindi na-execute ng maayos, saan napupunta yung pera. Wow, malalaman natin yan bukas. Di ba? Yun po, isi-certify ni, yan, kung meron tayong savings doon. Alright? Isi-certify niya rin kapag meron ba tayong additional sources of revenue, parang wala naman. Tingnan natin, baka pwede natin magawa yung bagay na yun. Ito lang po yung mga tanging paraan na pwede natin magawa para sa mga taga-munisipyo kung gusto ninyong makuha yung first class. Kasi dapat may pera. Dapat may pera. Pwedeng manggaling sa savings natin mula sa ghost employee or pwedeng manggaling kapag may savings yung mga project. Kaya tanungin natin bukas kung ano yung mga project na yun, kung worth it ba
na linagyan natin ng pera yung project na yun para sa susunod na budgeting na instead na ilagay sana sa project na yun, binigay na lang sana sa inyo. Kayo tuloy ang nalugi. So tingnan natin kung natatapos ba yun or what? Anong status ng mga project na yun? Hindi ko alam dahil pera nyo dapat yan pero napunta sa project na hindi natapos. Hindi ko alam. Alright, titignan po natin yan. Madidiscover natin yan bukas. Okay? Ganun din po, kapag wala po talagang available ng pera, edi wala talaga tayong pagkukuhanan ng pera, mga kasama. Wala. Sorry na lang kayo. Pero kahit papaano po, madidiscover po natin, nag-inquire po tayo, malalaman natin ang katotohanan bukas. Isipin po ninyo, mahalaga po na agad-agaran na maibigay sa inyo yung mas mataas na sweldo. Alam nyo po ba kung bakit? Dahil hindi retroactive yan. Kapag i-delay pa natin hanggang next year yan, wala na, hindi nyo pwedeng bawiin yung nawala na pera sa inyo in the last year. Sorry! So, hanggat maaari, kung posible naman ngayon na gawin, sana posible, di sob-sob tayo, di ba? Walang nasayang na pera. Ganon din sa mga magre-retire. Di ba? Pag magre-retire kayo, mas maganda agad-agad. Mataas ka agad yung basis ng pension ninyo. Yeah, buddy! Yun po ang gagawin natin. Sana po mangyari yun. At ganon din po, hindi po yung mga sinasabi nila na limit na personal services na limit na 45%, pwede pong i-exceed yun hanggang 90%. Meron pong mga executive orders na ginawa na pwedeng, lalo na kapag galing ka sa 4th class, nag-shift ka sa 1st class, pwede mong i-exceed yung limit na iyon agad-agad. Basta meron lang available na pera. So wala pong problema doon. Basta may available na pera bukas. Kaya mga taga-munisipyo, bantayan nyo po. Sana po sumagot ng maayos yung mga resource persons natin bukas tungkol sa savings natin at saan nadala yung pera ng taong bayan. Dahil pera nyo rin ito, mga taga-munisipyo. Yehey! Kaya tingnan po ninyo ha, kung tama ba yung pagkagastos ng pera ng taong bayan dito sa Reyna Mercedes, yung pera na dapat sa inyo. Kaya pag-isipan nyo po ng mabuti yung minamahal ninyo o sinusuportahan ninyo tungkol eleksyon ha. Every time na may eleksyon. Hindi porket empleyado kayo ng munisipyo ay automatic na ang interest ninyo ay parating napoprotektahan. Hindi po. Hindi po. Sa kadang salapi na nananakaw o nami-misappropriate na pera ng taong bayan at misgastos, ay kabawasan po yan ng inyong benepisyo na dapat sa inyo. Sayang, no? Sayang. Anyway, so malalaman po natin yan bukas, yung feasibility, fiscal and legal possibility ng first-class sweldo para sa mga first-class employees ng bayan ng Reyna Mercedes. At sabi nila, mga kababayan dyan sa Reyna Mercedes, kung first-class daw man daw ang sweldo ninyo, dapat first-class din ang serbisyo, mga idol. Dapat first-class din. Yung mga nagdadrive ng ambulansya, wag lasing, idol. Nabangga mo pa ata yung yung ambulansya, wasak daw yung harap eh. Hindi ganun, idol. Wag inom ng inom, inom ng inom, ng inom ng inom. Hindi po. Ayusin po natin yan. Subject matter natin yan next week. Alright? Okay, punta tayo sa ibang topic. Maganda po kasi dumalaw sa akin kaninang hapon yung mga tobacco farmers dahil atat na sila para sa kanilang excise tax. Kasi yung mga ibang bayan daw ay namimigay na ng excise tax. At na-discover natin na meron na palang, tinatrabaho na palang excise tax dyan sa bayan natin. Kasi, nung August 2024 pa, naglabas na pala ng notice yung Department of Budget and Management na meron tayong 86 million pesos na pwedeng i-distribute sa bayan natin para sa tobacco farmers. Yehey! Inuulit ko po, August 2024 pa lamang ay sinabihan na ng Department of Budget ang ating bayan na merong 86 million para sa mga tobacco farmers. Mga tobacco farmers, para sa inyo lang yun ha. Pag binasa ninyo yung circular na yun, hanapin nyo sa internet, August 2024. Local Budget Memorandum at ang tawag doon. At sabi nila na merong 86 million pesos available para sa tobacco farmers. Ngayon, ang pagkarinig-rinig ko, ginagawa na nila yung ordinansa paano gastusin yung 86 million na yun. Yee! Nakita niyo po ba kung paano ginastos yung mga excise taxes ng mga nakaraang taon, mga kababayan ko, mga tobacco farmers? Medyo masakit na, no? Kasi 16 million lang at 18 million yung binigay sa inyo bilang financial assistance. Wow, ang baba. Out of what? Out of 180 million atin or 160 million. Saan napunta yung iba? Sa mga daanan, kung ano-anong bagay. Parang hindi naman maganda tignan. Anyway,
Ang sabi po ng batas, dun sa local budget memorandum, yung 86 million na yon ay para lang sa tobacco farmers. Primarily sa tobacco farmers yun, ha? At tinignan ko, naalala ninyo yung pangako ko ng kumpanya? Kapag pag panalo kami lahat, yun ang sinasabi ko sa inyo eh. Pag panalo kami lahat, ibibigay ko yan ng cash eh. Boboto daw sila eh. Hindi yan part ng normal budget ng bayan natin. Hindi yan part ng general appropriation ng bayan natin. Every time na may lumalabas na excise taxes, yun lang mismo ang i-appropriate mo at bahala ka gastusin yun. At sabi ng batas, gastusin mo lang para sa tobacco farmers. Kaya ang sinabi ko sa inyo nun, kapag kami ang panalo, 100% sa inyo cash, di ba? Ayaw ninyong maniwala. Kaya ang sama loob sa inyo ni Edgar Bato eh. Ayaw ninyong gawin eh. Ngayon, pwedeng 100% cash assistance kasi kapag binasa mo yung local budget memorandum, walang nakalagay na limitation doon. Hinagay lang niya, pwedeng infrastructure, daanan para sa mga farmer, livelihood development, etc. etc. Pwedeng financial assistance. Tingnan mo, merong bang cap yung financial assistance? Wala. Pwedeng 100% financial assistance. Ngayon, tingnan nyo yung ginawa nila last time. Magkano ba yun? 160 million o 180 million? Pero out of that, magkano lang ang binigay sa inyo as cash? 16 million or 18 million? I don't know. Pero mga around that lang, 10%. Ang rinerekomenda nga ng local budget memorandum, at least 25%. Eh. Pero ang baba ng binigay sa inyo, ang katumbas lang yan, 25,000 pesos kada hektarya. Gusto nyo ba yun? Saan nila linagay yung pera? Linagay nila sa mga kung ano-anong mga construction, daanan. Ngayon, ganito ang gawin ninyo mga tobacco farmers. Kasi sinasabi ninyo, wala kayong ginagawa ngayon, di ba? Lugi kayo last year, di ba? Sabi, lugi yung mga grower, lugi yung mga farmer. Ang baba ng kita ninyo ngayon. Ngayon, tambay kayo. Dahil hindi pa nag-uumpisa yung planting season. Ngayon, ang gawin ninyo, lahat ng tobacco farmer, magrally kayo araw-araw. Wala naman kayong ginagawa eh. Diyan kayo sa harap ng munisipyo. Kunin ninyo lahat ng mga ordinansa mula dyan sa Reyna Mercedes nung mga nakaraang taon, paano nila ginastos yung excise tax. May kopya kayo niyan, nagla-live ako niyan during kumpanya. Hanapin nyo yung mga items na dun. Sinabi nila, ginastos nila sa daanan, di ba? At sa mga ibang mga construction. Hanapin nyo lahat ng construction na linya na yon. Nasaan tong construction na to? Natapos ba? Nagawa ba? Gusto ko ba ito? Ayun, yun ang pag-usapan natin. Isumbong nyo sa akin at yun yung ilagay ninyo sa mga placard ninyo. Kahit nagawa or hindi nagawa, sabihin ninyo, ayaw namin yan, gusto namin ng cash. Yun, sumigaw kayo dyan. Gumawa kayo ng placard, ilagay ninyo, 86 million cash. Yun ang gusto namin. Period. Question mark. Ayun, mag-rally kayo dyan sa harap ng munisipyo. Araw-arawin nyo yan. Wala naman kayong ginagawa eh. Wala naman kayong trabaho ngayon eh. Para ma-impluwensyahan natin yung mga konsehal. Kasi sila ang tumatrabaho ngayon yan. Hindi pa dumadaan sa akin, pero yun ang narinig ko. Tinatrabaho na yan. Kasi may local budget. Kapag bumagsak yung pera, linabas ka agad ng pera, yung land bank. Linabas ka agad yung pera at lumabas sa munisipyo natin, labas ka agad nila yan. Kaya ngayon pa lang, mag-umpisa na kayo ng trabaho. Ngayon, inuulit ko, mga tobacco farmers, habang wala pa kayong trabaho ngayon, mag-rally na kayo araw-araw lahat kayo dyan sa munisipyo at ilagay ninyo buong 86 million gusto namin financial assistance, period. At batikusin ninyo yung mga pinaglaanan nilang construction noong mga nakaraang taon at ipakita ninyo kung ano ang nangyari sa mga construction na ginawa nila na iyon. At sabihin nyo, ngayong taon na ito, ayaw na namin na mga construction na yan. Dahil hindi naman kami nakikinabang dyan. At hindi rin naman natatapos. Sabihin nyo, kinukurap nyo rin naman yan. Yun, sabihin nyo na yun ng diretsyahan para cash na lang. Di ba kapag cash, walang kupit, di ba? O, walang kupit. O, kapag 86 million yun, mga times 4, mga times 5 pa. Baka yung 25 million ninyo maging 125 million. Baka yung 25,000 kada hektar, pwedeng maging 100,000 kada hektar. Eh kahit hindi mo natin makuha yung 86 million, mag-compromise tayo dahil ang kulit-kulit nyo dyan. Ayaw nilang ibigay yung buong 86. Eh di kahit kalahati, 40 million or 50 million. Malaking bagay na rin yun. Eh malay nyo, mag-take home kayo ng 50,000 kada hektar o 70,000 kada hektar. Tinuturuan ko kayo mga tobacco farmers. Huwag kayong matakot. Wala naman kayong dapat ikatakot eh. Dahil sa totoo lang, wala naman kayong nakukuha talaga eh. Wala kayong nakukuha, hindi ba? Eh yung financial assistance naman, automatic naman na ibibigay sa inyo eh. Pinakamababa nga yung binibigay sa inyo ng financial assistance. Tapos takot na takot kayo parati. Wala nang mawawala sa inyo. Kasama nyo ako, mga idol. Mag-rally kayo dyan everyday. Hanapin ninyo yung mga ginawa nila last time kung kapakipakinabang ba yung mga construction na yun. Nakakainis. Kasi kayo eh. Kaya galit na galit sa inyo si Edgar eh.
Kala ba naman, binayaran lang daw kayo ng tig 1,000 eh, ayaw nyo nang bumoto, ordinaryo tayo sa Comelec. Pwede, no? Pwede. Pero sayang, sabi ko sa inyo eh, kaya nung nag-speech ako sa inyo ng kumpanya, ibigay ko yan 100% financial eh. Magiging milyonaryo sana kayo. Yung mga may hawak dyan, ng mga malalaking hektarya, milyonaryo sana kayo, mga boss. Dahil hindi ko na nakawin ang pera ninyo. Hindi ko gagastusin yan sa mga walang kwentang project. Ganun dapat ang ginawa ninyo, mga Tobacco farmers, ha? Kaya ngayon, mag-rally na kayo, yun lang ang magagawa natin. Tandaan po ninyo, sa mga nanonood ngayon, dyan sa munisipyo ng Reyna Mercedes, mag-isa lang ni Atty. Harold Respicio na nakapasok doon sa kanyang partido. So far po, lahat ng aking pinopropose, kinokontra ng mga konsehal. Dahil meron daw, ang chismis ay merong instruction sa kanila na lahat ng pinopropose ko ay dapat kontrahin. Eh, yun siguro ang mangyayari. Gunggunayo. Hindi kayo nagboboto ng maayos eh. Ngayon, pati kayo mga tricycle driver. Eh, yan ang mangyari sa inyo ngayon. Pero pinagplalaban pa rin natin, di ba? Kahit mag-isa lang ako. Kahit papaano, hindi pa rin tayo sumusuko. Kaya nga ang chance is, sana mahiya na lang sila in the end. Mag-ingay kayo dyan. Sa labas, araw-arawin ninyo. Mag-picnic kayo dyan. Baunan nyo na rin ako ng pagkain. Pera ninyo yan. Paglabas ng pera niyan, mautakan tayo. Ang bilis lumabas ng pera na yan. Agmulagat kayo. Wala tuloy kayong nakuha. Okay, bantayan natin yan, mga Tobacco excise taxes. Farmers, 86 million available for download. Yeah, pare. Alright. So, ganun din po. May reklamo din itong mga Tobacco farmers na to sa bigas daw. Kasi nakaka-receive dapat sila ng bigas mula dyan sa... I-inquire nga natin yan para sa next time, para sa next agenda natin next week. Yung bigas, kasi ang nangyari, may distribution na daw ng bigas sa ibang barangay, napurnado yung distribution. Ang nagdi-distribute ay hindi munisipyo. Ang nagdi-distribute, programa yan ng probinsya. Kaso nga lang, hinarang yung distribution ng bigas. Kasi daw, hindi tama yung listahan ng mga recipient ng bigas. Hinarang ng mga tao dito sa munisipyo. Hindi ko alam, si mayor ba o yung administrator. Pero alam niyo na kung sino umarang. At nakita ko rin yung explanation na binigay kay Governor. Programa ni Governor yun, inarang ninyo. Pero alam niyo yung chismis, sabihin ko na sa inyo yung chismis dahil hindi maganda yung ganitong nangyayari. Ayaw ko yung ganitong nangyayari. Ang chismis ay hinarang yon dahil ayaw nilang i-promote yung namimigay ng bigas. Kasi ang namimigay ng bigas ay yung right-hand woman ni Gob. Si Tet Respicio, na budget officer, siya yung nag-i-implement ng programa. Kapag siya yung namimigay ng bigas, mapopromote siya. Eh parang siya yung anointed one. Last term na ni mayor ngayon dito sa bayan natin. Parang siya yung mapopromote na pwedeng maging mayor sa susunod. Eh parang ayaw ni mayor yun ang chismis. At ayaw ni admin kasi ni admin, municipal administration, yun yung asawa ni mayor at yun yung ginugroom na magiging mayor na susunod. So yun ang dahilan na chismis, kaya nila hinarang para hindi ma-promote yung potential na tatakbo na mayor sa susunod dahil makakalaban ng manok ng nakaupong mayor ngayon, hinarang. Yun daw yung chismis, yung totoong rason. Ngayon naman sa isip ko, naniniwala ba ako? Oo. Inisip ko, programa ni Gob yan eh. Pagbigyan nyo na. Tinanong ko si Tet, meron bang legal obstacle na kailangan mo bang magpaalam kay mayor or yung participation ni mayor para mag-distribute ka ng government, ng provincial program? Sabi niya, wala. Eh di gawin mo, ipro-promote pa kita. Kung iipitin ka sa pagbibigay ng permit dyan sa center, gawin mo lang yan under office ko, mag-distribute tayo sa office, basta sabihin mo lang sa akin na walang legal impediment, na legal yung ginagawa natin. Mag-distribute tayo sa private na lugar. Walang problema dahil programa yan ng probinsya, walang pakialam ang munisipyo. Mag-distribute tayo sa labas ng Reyna Mercedes, doon tayo, basta lang may bigas. Kasi ang nagdurusa ay taong bayan. Away ninyo, ang tagal pa ng eleksyon, 3 years pa. Nag-iipitan na kayo, ang aga-aga pa lang. Sino ang nagdurusa? Yung mga Tobacco farmers, yung mga recipient natin ng bigas dito sa kababayan natin. Away ninyo yan eh. I-distribute nyo na lang. Yun ang sinabi ko sa kanya. Ipo-promote talaga kita. Yun din ang usapan eh. Since ikaw yung right hand ni Governor,
ikaw ang nag-i-implement, lahat ibuhos mo sa Reyna Mercedes, ipropromote kita. Ipopromote ko ang probinsya. Sisikat ka. Yun din ang sinabi ko kay Mayor. Walang problema, Mayor. Mag-unahan kayong dalawa. Ipopromote ko kayong dalawa. Bakit? Kasi ang makikinabang, ang taong bayan. O di magbuhos ka ng bigas dyan, magbuhos ka rin ng bigas dito, Mayor. Susuportahan kita. Huwag kayong mag-ipitan na dalawa kasi yung ipitan ninyong dalawa para sa ambisyon ninyo yan sa susunod na eleksyon, ang naiipit yung taong bayan, hindi maganda. Nakakahiya, sa totoo lang. Nagrereklamo na yung taong bayan ilang beses nang may pumunta sa office, nihintay na nila yung bigas. Siyempre, naririnig din nila yung chismis na yan. Ay, Diyos ko dahil. Ang nangyayari lang tuloy, ang kontrabida is kayo lang. Eh, yung mga kababayan natin na nakaka-receive na ng mga benepisyo, handang-handa na silang makareceive, wala namang problema eh. Kayo lang ang pumipigil, nakakahiya. Iniipit ninyo ang isa't isa ang nagdurusang mga kababayan natin. Kaya i-inquire natin yan next week kung ano talagang totoong dahilan na yan. Kasi nakita ko yung explanation ni Mayor kay Gobi kung bakit niya pinigilan. May mga pulis pa daw na pinadala. Hindi maganda yun. Tingnan natin kung anong totoong dahilan ha. Ayusin din natin yung listahan, di ba? Kung ito rin, nagpapabor daw. Itong kabila, inaakusahan yung kabila na nagpapabor daw lang sila ng mga kaibigan nila o supporter nila bilang beneficiary. Yun din ang akusasyon nila sa kabila. Iniisip ko sa sarili nyo, parang counterintuitive yung sinasabi ninyo. Dahil kung supporter nyo na yan, ibig sabihin sa inyo na yan, dapat huwag nyo na masyadong ligawan. Yung listahan ninyo, dapat i-include yung kalaban para yung sentimiento nila pumunta sa inyo, maligawan nyo sila at lumawak yung base ninyo. Kaya medyo counterintuitive na ang parati mong binibigyan ay kakampi mo, sa'yo na yan, ba't mo pa bibigyan ulit? Bigyan mo yung kalaban para yung pagmamahal niya pumunta sa'yo. Kayo talaga. Tingnan nyo, kaya nga ako nagpapakabait sa mga empleyado sa munisipyo para bumait sila sa akin. Dahil yun naman ang totohanan eh. Wala naman akong gustong kaaway sa munisipyo natin eh. Basta tama lang ginagawa nating lahat. Para tayong tanga sa mga ginagawa natin. Puro lumang paraan, puro lumang playbook ang sinusunod ninyo. Hindi maganda. Mag-adjust kayo. Kung gusto nyo pa rin akong kontrahin sa pagkakataong ito, sumakay kayo sa laro at mag-adjust kayo unti-unti. Tuturuan ko pa kayo siguro sumagot. Paano ninyo ako labanan? Pero kapag parati kayong nag-i-stick sa lumang playbook, parati kayong talo. Hindi maganda ang image ninyo sa taong bayan. Parating luma yung playbook ninyo, ang pangit-pangit. Sumakay kayo sa pagbabago. Kapag mayroong bagong information, katulad nito, may bagong gumagalaw, may bagong player or may bagong moves, mag-adjust kayo base sa moves at base sa player. Huwag stick sa lumang playbook dahil wala na-undermine yung serbisyo natin. Wala tuloy nabibigyan ng bigas na maayos. Kaya inquire natin yung next week, yung bigas na yan, para ma-distribute na yung bigas na yan at iba pang serbisyo. At saka, yun din, ina-accuse rin itong mga taga-MSWD, yung mga binibigyan nilang listahan ng mga recipient ng mga programa. Yun din ang akusasyon sa kabila. Kaya sabi ko, sikit ng ulo ko sa inyo. Kaya nga nag-promote ako ng transparency code last time, di ba? Hindi ko pa masyadong pinupush kasi may pushback eh. Maraming kumukontra eh. Halos lahat ng mga kasama ko kontra eh. Kaya, pero, may chance tayo bukas kasi ang valedictorian ng council ng Reyna Mercedes dapat mag-mayor to. Si Salvador Apostol, Honorable Salvador Apostol. Ang galing. Gusto ko lang mag-take ng moment para i-congratulate si Honorable Consehal Salvador Apostol dahil napakagaling niyang magsalita. Napaka-competent niyang magsalita. Kapag tinatanong siya, ang ganda ng debate, ang ganda ng sagot niya sa mga debate, ang galing niyang sumagot, ang galing niyang magsalita, bilib na bilib ako sa kanya. Siya ang valedictorian ng council ng Reyna Mercedes, napakagaling niya po magsalita. Kaya next time gusto ko ulit siyang makita magsalita. Hindi ko masyado, kaya kasi nasa procedure natin, every time kasi na magsasalita, tatayo sila at magpapaalam sila sa akin bago ko magsalita, tapos i-acknowledge ko dapat sa kanila. Naawa ko sa kanya kasi ang galing niya magsalita, nasisira ko yung flow niya kasi kailangan niya magsalita, titingin siya sa akin at gusto niya magsalita. Sasabihin ko pa, yes, proceed sir. Next time, ang gagawin ko na lang, tayo ka na lang bossing para hindi masira yung flow mo. Diretso ka na lang salita basta wala kang ina-interrupt. Pag nag-post na yung kalaban mo na nagsasalita, magsalita ka na lang. Pag nag-post na ako, basta magsalita ka na lang. Ganun na rin. Para yung isa't isa na member ng council habang nagde-debate or may pinag-uusapan, kung may nakirinig kayo na post na kahit konti, pwede kayong mag-butt in na kayo, wag nyo nang hintayin. Implicit na yung permission ko na magsalita kayo para hindi masira yung flow ninyo. Ganon din kasi sa court eh. Kung minsan yung flow mo as an abogado, kung minsan nasisira kasi kailangan mo ba magpaalam sa judge.
Tapos, bibigyan ka niya ng paalam. Kung minsan, implicit na talaga na dediretso ka na lang na magsalita para ang sarap ng exchange. Gusto ko lang manood. Kaya si Honorable Apostol, ang galing mo magsalita, boss. Ang galing. Kaya next time, kung gusto mo magsalita, basta wala ka lang ini-interrupt, dire-diretso ka lang magsalita. Tapos may sasagot na isa, ganun din yung SB sagot. Tapos sagot, diretso na. Manonood na lang ako. Kapag meron na lang disorderly, saka ako sisingit. Pero maganda yung mga sagot ni Honorable Apostol, matalino siya. Maganda yung exchange nila ni Honorable Esteban, magaling din to. Woo! Ang sarap. Pumapalakpak yung tenga ko habang nanonood ako last time. Dapat ganun ka-dynamic yung konseyo natin. Kasi totoong reklamo yun, boss. Kasi kapatid ni Konsehal Apostol, yung head ng MSWD. Siya yung nagme-maintain ng listahan ng mga beneficiaries na yan. Ang daming reklamo. Pero ang galing sumagot ni SB Apostol. Pero maganda. Dahil sa sobrang galing niyang sumagot, as in napunta talaga kami sa sa sagot na tama, which is hindi niya alam yung guidelines. Pero dapat may guidelines kung paano mamili ng mga beneficiary na ganyan. Yun ang i-explain niya bukas. Abayan niyo bukas kasi may hearing din bukas. Ang hearing bukas ay yung sa tubig sa umaga, sa hapon ay yung kay Honorable Apostol. Malalaman natin ano ba talaga yung guidance ng pagpili ng mga beneficiary mula dyan sa MSWD. Kasi hindi maliwanag yan last time. Ang galing niya mag-explain about that kahit hindi niya nasagot totally, pero ang ganda ng leading niya papunta doon sa solution na yun. Yun ang gusto ko mapakinggan every time. Bukas sana masagot niya ng maayos yun dahil nag-root ako for him. Parang fan niya na ako. Magaling siya masyado. Magaling siya. Dapat mag-mayor tong si Bossing. At nakita ko rin yung sinseridad niya na magservisyo kasi parating nasa office yan, ha? Every day, si Mr. Salvador Apostol. Ang sipag-sipag niyan. Meron pa silang ginagawang draft kanina. Ka-work niya yung head ng RHU kanina. May dinadraft sila. Siya yung masipag na mag-propose, mag-draft, mag-present. Kanina, nagtatrabaho sa likod kahit wala siyang sariling office. Nagulat ako dun. Wow, sipag nito. Everyday nandyan. Sobrang consistent ni Honorable Salvador Apostol. Napakagaling na tao niyan. Next time, next hearing siya ang abangan ninyo. Magaling siyang magsalita. Bigyan natin siya ng napakaraming panahon next time dahil ang galing niyang magsalita, boss. Napakagaling mo masyado. Dapat tumakbo to as vice mayor next time or mayor or board member. Malay mo, congressman. Pwede siya doon. Vice ko, magaling siya sa debate. Magaling siya sa lahat. Kaya niya lahat. Kaya niya hawakan. Siya yung pinakamagaling doon sa ating council. So bukas, yun, lahat ng reklamo ninyo tungkol sa kung sino ba talagang i-include sa listahan, subject matter yan ng public hearing ni Honorable Apostol bukas. Masasagot yan dahil guest ata yung kanyang kapatid. Madam, explain mo ng mabuti ha para hindi na tayo mahirapan mag-explain. At galingan mo po. Sana pareho kayo ng imong kapatid na magaling mag-explain. Explain ninyo para solve na. Kaya natutuwa ako last time dahil ang galing mag-explain ni Konsehal. Okay? Para walang tayong away dyan. Kasi yan ang parating source ng chismis. Sa totoo lang, wala kasing maliwanag na paliwanag. Bakit wala siya sa listahan? Bakit ito ang listahan? Bakit ganyan? Hindi kayo nagbibigay ng explanation but hindi included. Kaya pati yung si Honorable Esteban last time nagre-reklamo siya So bukas ipaliwanag po ninyo ng mabuti once and for all. Ibigyan niyo po kami ng listahan. Bakit hindi na-include yung ibang tao? Bakit ini-include yung ibang tao? Maging precise po kayo. Galingan niyo po yung pagsagot ninyo. I'm rooting for the both of you na magkapatid. At sana ang ganda ng explanation nyo bukas para solve tayo bukas. Kapag ang ganda ng sagot ninyo, wow! I-celebrate ko kayo. Napakagaling ninyo. At least solve na yung problema natin yan. Hindi na natin kailangang ipaliwanag sa tao parati kung bakit wala kayo dyan. Alright? Ba't wala kayo dyan? Andyan ka pa pala. Ba't wala ka dyan ngayon? O, ayan. Ito, explanation. Ito yung guidelines. Magbigay na rin kayo parati ng periodic na listahan ng mga beneficiary kasi. Tapos yung mga specific, na yung usual na causes ng denial, yung mga requirement. Ano lang yan, kapag constant lang tayo talagang nakikipag-usap sa tao at ang galing yung mag-explain, marami talaga magagawa. Ganon din naman sa mga kumpanya, na private na company. Kaya maganda talaga ang culture sa isang organization every time, yung constant na transparency at communication. Dahil dun nagkakaroon kayo ng maayos na pag-iisip at marami kayong nagagawa. Kaya kapag continuous lang tayo sa pagkipag-usap sa isa't isa at nag-root ako sa inyo na maayos yung explanation ninyo, pow! Talagang ang saya-saya ko bukas kapag successful si Honorable Apostol bukas at ang kanyang kapatid sa pag-explain. At syempre, kung ako sa kanila, dapat nagpa-publish na rin ako ng yung mga recipients parati. Parati kong ipapublish dapat yan. At ina-explain ko parati, bakit ka natanggal, bakit ka hindi na-maintain, and dapat
dapat gusto kong i-explain kapag hindi ka na included, i-explain ko kung bakit ka hindi included. Para lang walang reklamo. Kapag ganun kasi, may iwasan natin ng chismis. Puro kasi chismis ang bayan natin, nasisira. Nasisira si Mayor, nasisira si Mr. Apostol, si Madam Apostol, nasisira yung iba. Kasi puro chismis, walang basehan kung sino ba yung gumagawa ng tama o mali. Pero kapag nagsasalita kayo in public, officially, at maganda yung explanation ninyo, matatalo ninyo lahat ang chismis dahil kayo lang ang nagsasabi ng totoo. Okay? At kapag hindi naman maganda ang ginawa ninyo nung nakaraan, panahon na wag nyo nang pansinin yun. Kakalimutan na natin lahat yun. Panahon na gumawa tayo ng tama this time, mga kasama. Alright? Susuportahan kayo dyan. At titignan natin bukas kung paano kayo mag-perform, kung paano natin itatakel yung transparency ordinance natin. Kasi parang yun yung pinakamainit na parte. Kung fair ba yung pagbibigay ng benepisyo sa ating bayan. Yehey! Ang dami natin talagang i-discuss. Grabe. So yun. I-discuss natin din next week pala. Uy, happy birthday pala si Attorney Pascual kanina. Pumunta ako dyan. Kumanta ako dun. At may kita ninyo, may kita kayong cuts dito sa Facebook na lalabas. Kumanta ako dun. At 95 years old. Congratulations, Attorney Pascual. Happy birthday! I love you! And maraming mga taga-korte ng Nagilian na nagpunta doon kanina. At mga taga-Nagilian, nagbumisita sa akin si Judge at ang inyong Clerk of Court, MCTC, Municipal Circuit Trial Court ng Reyna Mercedes at Nagilian. Nabase dyan sa Nagilian. Dumalaw sila sa akin kahapon at sabi nila, lahat ng hearing ng taga Reyna Mercedes, dito na tayo mag-hearing. Dito sa ating munisipyo, sabi niya, yes sir! Gusto ko yan! So agenda rin natin yan next week. Gagawa tayo ng resolution. Kailangan lang daw ng resolution para gawin yan. Magandang balita po yun sa lahat ng may kaso na taga Reyna Mercedes. Dito na po yung hearing, hindi na po doon sa Nagilian. Suportado po yan ni Judge. Project po yan ni Judge at ni Clerk of Court. At project rin yan ni Mayor natin, na mahal na Mayor dito sa Reyna Mercedes. At ang trabaho po namin ay gumawa ng resolusyon para gawin yan. Madali lang po yan next week. At magkakaroon na tayo ng hearing para hindi na kayo biumahe pa ng papuntang kabilang bayan para mag-attend ng inyong mga hearing sa Municipal Circuit Trial Court ng Reyna Mercedes at Nagilian. Kaya kudos sa mga taga-korte ng Nagilian na nandun kanina sa birthday ni Attorney Pascual. Ang daming nagmamahal sa kanya. Hindi ko akalain na kapag magbe-birthday ka ng ganun, bonggang-bongga. Merong galing sa mga taga-bangkero. Mga kasama natin dyan sa bangkero. Ang popogi, fresh na fresh. Ang gaganda ng mga sasakyan. Mga abogado, mga opisyal ng gobyerno mula sa LTO, yung uncle ko dito sa kapitbahay, mataas na opisyal sa LTO at iba't ibang klaseng gobyerno. Kapag gano'n, yun ang gusto natin. Tumanda tayo na rinerespeto tayo ng maraming tao at mga kilalang tao sa ating lipunan. Yun, si Attorney Pascual. Yeah, buddy! Happy birthday! Happy 95th birthday. At isang agenda rin natin next week, yung ambulansya na nireklamo. Nakita ninyo, pinost natin sa Facebook kung paano ba yung paggamit natin ng ambulansya, ano ba yung tama, para lang gawa na rin tayo ng tamang procedures. Kung pwede natin gawing ordinansa yan, gawin na natin. Paano ba paggamit ng ambulansya? Dapat ba botante ka? Which I think hindi. Kasi parating in-explain yun, hindi ka botante dito. Hindi naman botante yung nanay mo dito. Kasi merong nagreklamo sa akin kanina. Araw, hindi ako pinapagamit ng ambulansya. Hindi botante daw yung nanay ko. Ako botante naman. Kailangan mo talagang botante? Parang discrimination yun, boss. Hindi maganda pakinggan. Huwag niyong i-require na botante dahil lahat naman tayo nagbabayad ng tax. Kapag bumili kami, yung mga nagbabayad ng local tax dito sa Reyna Mercedes, kami rin naman ang nagbumibili sa kanila. Lahat ng transaction namin may bayad naman. Sila rin naman ang kumikita sa amin. Siyempre, nagbabayad din kami ng tax. Nagbabayad din kami ng amilyar dito. Kung may lupa kami dito. Kahit hindi kami botante, yung mga bayad namin ng VAT na pumupunta bilang tax allocation natin. Yung mga excise tax, yung tatrabaho. Lahat po, hindi kailangan na botante para bigyan niyo ng serbisyo dahil lahat kami ay citizens ng Pilipinas. Huwag niyo pong itanggi. Dahil nasa bayan kayo, nasa local ang jurisdiction natin, hindi porket hindi botante, hindi mo nabibigyan, hindi po. Lahat po tayo nagbabayad ng tax. Alright po? Ang ibig sabihin lang nun, kapag within the jurisdiction ka ng Reyna Mercedes, yun ang pagsilbihan mo. Hindi na aasahan ka pang susundo ka pa sa Nagilian o susundo ka sa Kawayan. Ang bait-bait nga ng Kawayan Sila yung nagbibigay ng serbisyo sa atin. Nahihiya lang sila. Ready na silang magsilbi sa atin. Nahihiya lang sila kasi baka mapangunahan nila ang mga taga Reyna Mercedes na magsilbi. Kaso nga lang daw, yung isang nagreklamo, naka-block daw siya.
Kapag tumawag daw siya para humingi ng tulong, naka-block. Tapos lasing pa daw yung mga driver ng ambulansya. Tapos manghihingi ng panggasolina, hindi available 24/7. Nabangga pa daw yung isang gasolina, isang ambulansya, wasak daw yung harap. Diyos ko dahil. Kaya magkaroon tayo ng inquiry tungkol dyan next week para maayos. Tandaan po ninyo, power po ng council na mag-oversight sa lahat ng services ng ating munisipyo. At kung may makita kaming butas o para mapaayos yung procedure, yun ang isa sa batas natin. So, pwede nating isabatas na, ilan ba talaga ang ambulansya natin? May parating pala tayong ambulansya. Mula kay Imelda Papin ng PCSO, Patient Transport Vehicle ang tawag. So, basta pasyente ka, pwede kang i-transport. Hindi kailangan emergency. So, yun po. Tingnan natin, ilan ba ang ambulansya natin? Ilan ba ang driver natin? Ayusin natin yung shift nila. Bawal uminom, ha? Maayos yung shift ninyo. Bayad naman kayo, ba't kayo lasing? Yung pera natin, yung pang-maintain ng mga ambulansya, pang-gasolina, bayad sa driver. Kasi bago ka bigyan ng PCSO, ng ambulansya, isi-certify mo na meron kang maintenance and operating expenses. Ibig sabihin, operating expenses, bayad sa driver at bayad sa gasolina. Isi-certify mo yun na pwede mo siyang i-operate ng without additional appropriation. Ibig sabihin, may pera tayo para sa driver at gasolina. Hindi mo pwedeng siya pang magbayad sa driver, mag-provide ng sariling driver, mag-provide ng gasolina. Ibabangga mo pa yung ambulansya. Diyos ko dahil. Ayusin natin. Kung ano man ang madiscover natin bukas about sa pag-transport ng mga pasyente gamit ang ating mga ambulansya, gawan natin ng ordinansa. Ito po ang naisip ko. Hindi mo kailangan maging botante kasi yun ang parating reklamo. Hindi mo kailangan maging botante para mag-enjoy ng patient transport vehicle. Basta pasyente ka at available yung vehicle, bayad ka naman sa oras mo, boss. Bayad naman yung gasolina. Nandyan naman yung sasakyan. Bakit mo ipagdadamot yung tao? Kung kailangan ng dialysis, di dialysis. Di ihatid mo. Naka-wheelchair mag-aano pa sila, kailangan pa nilang mag-arkila ng tricycle. Ganon din yung mga bedridden. Ikawawan naman, kailangan ng weekly check-up. Ayaw mo pang pagsilbihan porket kalaban o hindi botante. Pagsilbihan natin, boss. May sweldo naman tayo may shifting naman tayo Yun, hindi kailangan maging botante, hindi rin kailangan emergency, kaya nga tinawag na patient transport. I-transport mo yung pasyente, basta available. Siguro, i-prioritize lang natin pag emergency. Pero kapag pag available naman at kailangan ng pasyente, di i-transport mo yung pasyente. Sayang, hindi ginagamit, naluluma. Aircon pa naman. Ang sarap ng aircon, kaya na transport. Kasama po yan sa pag-uusapan natin next week, ang ambulansya. Yehey! Ang dami na nating pag-uusapan next week. At ito po, update lang din sa mga ibang bagay na hindi natin panatakel, yung ating prangkisa na libreng prangkisa ng mga tricycle driver, ha? Medyo nabitin tayo. Medyo pinos ko muna. Mag-resume tayo sa mga susunod na linggo, mga kababayan. Kasi nung after last hearing, napansin ko na mahina ang impluensya natin Kayo kasi hindi kayo pumunta sa hearing yung leader ninyo, mahina din Kinokontra niya din sa tono ng pananalita niya. Kinokontra niya yung proposition ko. Ayaw ng prangkisa, Diyos ko dahil. Kaya dinelay ko muna kasi kapag minamadali natin, mapapadali rin yung talo natin. Pag boboto tayo, matatalo din ako. Kaya next time, mag-ipon muna kayo ng lakas. Ang nakita ko ng magandang development ay ang aktibo pala dyan sa organisasyon ng mga TODA dito sa Mercedes, yung Vice President daw at saka yung Secretary. Yung Secretary pumunta sa akin kanina. Sabi niya, boss, hindi totoo na hindi kami suportado. Suportado kami dyan. Ipakita ko sa iyo, ang dami namin pinakitahan niya ako ng mga pumirma. Gusto nila ng libreng prangkisa. Gusto naman talaga nila. Ang kumokontra nga lang yung president dahil daw ang chismis ay, yung president hindi nila binoto, in-appoint lang daw yun. Yun yung chismis. At, kapatid daw niya, yung pinakamalapit na bodyguard kay Mayora. Kaya ayaw niyang kontrahin si Mayora. At ang chismis ay, lahat ng proposition ni Harold ay automatic kontra dapat. Yun ang pangit. Yay! Yun ang pangit, boss. Yun ang pangit. Wala kang sariling pinaninindigan. Ang yabang-yabang mo pa naman nung eleksyon. Pinatanggal mo yung post na nandun ka. Pero nung hinarap ka na para irepresenta mo ang iyong sektor, trinaydor mo sila. Kaya kayong mga toda dyan, palitan nyo na yung president ninyo. Huwag kayong pumayag na ina-appoint lang ang mga opisyalis ninyo. Dapat yan ay pinagbobotohan ninyo para mairepresenta kayo ng maayos.
Ginawa ko na nga lang ito na simple na proposition. Testing sana yun. Sinabi ko mismo kay Mayora noon. Na ako pa mismo ang nagsabi sa kanya, ma'am, baka gusto mo manggaling sa'yo to dahil napakadali nito. Para ikaw ang bida, hindi ako. Para ipakita natin yung good faith sa bayan. Eh siguro nag-aalanganin siya sa akin. So pinush ko mag-isa. Napakasimple. Testing po sa ating bayan yan. Simpleng-simple. 1 million pesos lang ang matitipid na ang ibibigay natin sa kanila. Eh sabi ko nga kay May, siguro 500,000, 800 to 1 million. Konti lang between 500,000 to 1 million. Sabi ko nga, kapag hindi ito maipasa, baka ako na lang ang magbayad. Pero wag niyo akong singilin dyan, ha? Hindi pa ako nagde-decide tungkol dyan. Pero napakasimpleng bagay, dapat automatic na ito para maipakita natin sa ating mga kababayan, hey Andrea, shout out, hi! Anyway, so nandun. Nakita ko yung comment ni Andrea. So, nandun yung... so kapag naset natin yung tone, you're distracting me, girl. Kapag naset natin yung tone, yun yung di ba mas mapapadali ang ating trabaho. Di ba kapag naset natin yung tone na ganun kaagad, napakadaling bagay given na nga. Yung pinakamadali na nga na proposisyon, ayaw nyo pang suportahan, ano pa kaya yung mabibigat na proposisyon? Tulad ng excise tax, tulad ng tubig, tulad ng sweldo ng mga kababayan natin. Kung yung simpleng bagay na automatic naman ba dapat, na wala namang kumokontra, lahat naman sinusuportahan, eh ayaw nyo pa rin suportahan, porket kalaban nyo si Atty. Harold Respicio, eh di anong klaseng tao na lang kayo na nakaupo dyan sa munisipyo, mga konsehal? yun yung nakita ko. Simpleng bagay ayaw suportahan. Kaya lahat kayo, mga sektor ng Reyna Mercedes, kayo pinapakita ko na sa inyo, binibigay ko na sa inyo lahat-lahat. Ito yung mga pinangako ko sa inyo noong kumpanya. Tingnan nyo, sinabi ko sa inyo noon, kapag ako lang ang binoto ninyo, hindi ko magagawa ang lahat ng ito. True! Hindi ko nga nagagawa! Dahil sa paglaban natin ngayon, baka makasuhan ulit ako, mga buwisit, Sabi ko sa inyo, mas mapapadali ang trabaho kapag panalo tayo sa konsehal at saka mayor, Pero anyway, sabi nila, dinayo daw tayo, Nainiwala ko doon. Nainiwala ko doon. Chairman George, ikaw may kasalanan. Alright? Pero kayo din, tumanggap din kayo ng bili. Pero sino ba talaga binoto nyo? Alright? So yun, next time, paglaban natin yan, dapat yung Section 31 ng Automated Election Law, dapat masunod yun. Habang binibilang ay dapat nakikita ng mga watcher yung mga bolota para meron silang sariling manual counting. Pag ganun, mahirapan na silang dayain tayo. Mga kababayan sa Pilipinas, gawin natin yun, Hindi pwede na maglolokohan pa rin tayo next time. Buti na lang nakalusot ako. Buti na nga lang, pasalamat ako kay Mr. Bawa na tumakbo na bilang Vice Mayor rin. Bossing, kapag hindi ka tumakbo, baka natalo ako. Dahil kinuha mo yung ibang mga boto. Ang liit ng diferensya, di ba? Ang laki na nakuha mong boto. Kung wala ka, baka natalo ako. Kaya maraming salamat sa iyo. Alright, so yun, sa mga tricycle driver. Tingnan ninyo. Next time. Ano pa ba yung mga ibang trabaho natin na hindi pa nagagawa? Yun, about sa administrative case, dyan, laban sa isang barangay captain, hinihintay lang namin yung complaint mula dun sa private complainant. Once pinasa niya yung complaint, diretso kaso kaagad yun. Panoorin niyo kung paano sila i-depensa ang sarili nila. Hindi naman ako bumoboto dyan Pero, magko-cross-examine ako. Yeah, buddy. Mag-examine ako ng witness. Yeah, buddy. Alright? Kahit sabihin nila, yee! Alright. Yeah, buddy. Oy, doon din pala sa financial assistance. Nagre-reklamo yung mga kasama natin sa council. Kasi every Monday, ang daming mga nakapila na hihingi ng financial assistance. Kaya gumawa kami ng resolution led by Konsehal Galabay. Yeah, butter! Na pinapaliwanag namin sa publiko na hindi tama na manghingi kayo ng financial assistance mula sa mga konsehal at sa vice mayor at sa mga tauhan ng sanggunian. Ganon din mula sa mga congressman actually, mga ganon. Basta board member, bawal dapat. Kasi, ang nangyayari niyan, kinukuha nila sa sarili ng pera dahil bawal naman talaga dapat na merong budget ang isang tao, ang isang vice mayor o isang konsehal.
Mali po yun. Dahil po, ang lahat ng pera ng taong bayan ay nasa bayan, nasa LGU, at sila dapat ang naglalabas ng pera ng taong bayan. Marami pong pera yon. Wala dapat sariling pera si Mayor, walang sariling perang personal si Vice Mayor, at walang sariling perang dapat ang mga konsehal para mamigay ng pera. Kapag ginagawa nila yon, malamang ninanakaw yung pera na yun. Yun din kasi ang kultura natin sa Pilipinas. Akala natin, porket tumatakbo, may sarili nila silang budget para ibigay na pera. Hindi po. Sweldo lang nila ang pera nila, kawawang mga kasama ko sa konsehal. Ang bababa lang ng sweldo namin. Totoo lang. Kukuha pa kami ng pera doon, hindi po ba? Ang nangyayari po, dahil kinukonsinti natin yung bagay na iyon, napipilitan tuloy magnakaw. Yung ayaw namang kumontra, ang ginagawa, nagnanakaw na lang ng pera ng taong bayan at ginagamit nila yon para yun yung ibigay nila at sinasabi nila na galing sa kanila personally. 'Di ba? Bawal po yun. Bawal yun sa saligang batas at bawal din yun sa local government code. Kaya nga sa saligang batas natin, sa ating constitution, may separation of powers. Iba yung legislative at iba yung executive. Yung power of the purse, yung power na mag-set aside ng pera at sabihin kung ano ang gagastusin at i-approve, nasa legislative yan. Nasa House of Representatives, sa Senate, sa probinsya naman, nasa board, nasa provincial board, mga board member. Sa mga municipality naman at city, nasa sanggunian, nasa council. Sila po yung nag-a-approve ng dapat gastusin. Pero hindi dapat sila ang gagastos ng pera. Dahil ang gagastos ay yung executive. Sila ang mag-execute. Kaya pinaghiwalay yung approve at saka execution ay para hindi makapag-approve ng perang nanakawin. Yun ang ginawa ng saligang batas natin. Hiwalay. At yun din ang ginawa ng local government code. Para po, kami ang nag-a-approve ng gastusin, pero ang maglalabas ng pera ay yung LGU through the executive department. Hindi personally ni Mayor, hindi personally ni Vice Mayor, at hindi personally ng mga konsehal. Kaya wag po nating sanayin yung kultura na yun. Dahil ginagamit po yung kultura na yun, pinagbibigyan kayo, pero ang ginagawa is ninanakaw yung pera. Dineclare na po yan ng Supreme Court. Yun pa rin ang kultura sa Congress ngayon, unfortunately. Ginawa ng illegal ng Supreme Court yung PDAF, yung pork barrel. Bawal ka dapat mag-set aside ng pera at sabihin mo budget mo bilang senator at budget mo bilang congressman. Illegal na iyon. Kaso nga lang, mga korap itong mga mokong na ito, gumagawa pa rin sila ng paraan para tawagin nila ng ibang pangalan. Pero mali pa rin po. Kapag challenge po ulit yan, magiging unconstitutional ulit po ulit yan. Bawal kayong mag-implement, magpasa ng budget, ng pera, para kayo rin mismo ang gumastos. Dahil ginagawa ninyong paraan yan para magnakaw ng pera ng taong bayan. Kaya po, mga kababayan sa Reyna Mercedes, kung gusto natin ng isang maayos na pamamahala dito sa ating bansa na walang nakawan, walang kultura ng korupsyon, mangyari po sana na mag-umpisa ang pagbabago ng kultura na yon mula sa atin mismo, sa pinakamababa, doon mismo sa konseho. Huwag nating itolerate, huwag nating i-countenance, huwag nating suportahan. Kaya dito mismo, i-confront na kaagad natin at sabihin na talaga natin na huwag po kayong humingi sa amin ng financial assistance dahil hindi po kami ang tamang namimigay ng financial assistance sang-ayon sa konstitusyon, sa local government code at sa Supreme Court. Ang dapat pong mag-execute niyan ay yung executive department. Dahil po, pag ganyan ang ipipilit ninyong kultura, mapipilitan po kaming magnakaw ng pera ninyo, which is ginagawa ng maraming politiko dito sa Pilipinas. Kung gusto natin ng pagbabago sa ating bansa, magsimula tayo sa pinakamababa, diyan sa konseho. Dito pa lamang, wag nating itolerate yung masamang kultura na iyan, mga kababayan. Alright? Pero sa awayan ng Diyos, wala naman masyadong nanghihingi ng pera. Wala masyado. Halos wala. Halos wala. Okay lang. At sabi nila, kinakantsawan ata ako ni Governor, sabi niya, buti pa meron tayong kumikita na kaagad sa social media, si Harold. Hindi niya na kailangan magnakaw ng pera ng taong bayan. Bossing, kung sa totoo lang, kung kumikita lang sana ako, yun sana ibibigay ko financial assistance, pero wala eh. Itong Facebook, wala akong kinikita sa Facebook. Dahil hindi ako nagme-maintain ng Facebook na to. Iba yung nag-e-edit at ibang nagpa-publish. Separate team sila. At kung ano man ang kikitain nila sa social media, sa kanila lang yun. Yun ang usapan namin. Sa Facebook, wala pong kita. Wala rin silang kita sa Facebook. Bakit po? Ang Facebook po ay nagwe-waitlist lang siya. Tatawagin niya lang yung mga gusto niyang padaanan ng ads yung mga video. Kaya itong video ko ngayon, wala. Except pag magbigay ka ng stars, magkano lang yung stars?
piso-piso. Walang pagbabago yan. So, except yung mga inaaprubahan niya lang. Kami nasa waitlist pa rin yon. Merong mga iba na nakausap ko na mataas din yung following nila. Nasa waitlist din sila. Sayang. Meron din iba na meron ng umaandar na in-stream ads sa kanilang mga video. Yun ang lalaki ang kita nila. Malaki at talaga ang kita. Kapag may ads po itong Facebook ko, malaki po ang kita sana. Yun sana ang gagamitin na pera para ibigay as financial assistance. Pero wala, hindi na-approve. Naka-waitlist pa rin kami sa Facebook. Ang sabi nila, kasi daw, may violation daw yung Facebook. Na itong Facebook na to. Ang violation na yun, yung ginawa ni Chairman George. Yun yung time na gumawa ako ng video, paano i-hack yung automated counting machine. Daw. Pinakancel nila sa Facebook. Itong Facebook naman, uto-uto. Hindi naman against Hindi naman against national security yun. Tinanggal nila at sinabi nilang violation. Ang sabi-sabi ng iba, yun daw ang dahilan kaya hindi pa rin na-monetize itong Facebook na to. Sayang, malaking pera sana. Pero Sir Governor, walang kumikitang pera dito. So wala kami. Sana pakiusapan natin yung Facebook. Sana mag-approve sila na i-monetize tong Facebook para meron tayong pera pamigay as financial assistance. Malaking pera yun sana. Alright? Sa TikTok, ganun din. TikTok, wala din. Nasa waitlist din. Wala rin kita sa TikTok. Wala rin po. So, sorry na lang sa lahat. Sa YouTube, may konting kita yung mga nagmamanage nito. Pero ang usapan namin, sa inyo mapupunta yung kita muna. In the meantime. Ang lit ng kita kasi ang viewership sa Facebook, mababa lang ang subscriber, mababa lang ang viewership. Ang kita lang mga, I think 5,000 pa lang or 6,000. So, halos wala din. Mas malaki pa yung bonus nila na nakukuha yung mga gumagawa dito. Sabi ko, hindi ako, yung mga gustong magkaso sa akin, hindi ako yung nagpa-publish at nag-i-edit. Wala akong control sa kanila. Alright? Okay. So, yun yung state ng financial assistance dito sa ating bayan. So, nagpasa kami ng resolution na huwag kayong manghingi na sa amin, okay? Para hindi sa pinagdadamutan namin kayo dahil pwede naman kayong bigyan din ng pera eh. Kung gusto namin, nagbibigay pa rin ako ng pera. Huwag nyo nalang ipagsabi sa mga pinagbibigyan ko. Kung talagang siyempre, ibigyan mo pera, bigyan mo pera. Walang problema. Pero as a policy or as a culture, as a practice, as custom, huwag natin gawin. Hey, Andrea, why are you crying? What's the matter, girl? So, yun ang nangyayari. Alright? Dami na nating nagagawa, no? Dami nangyayari sa bayan natin. Yeah, buddy! Alright, maraming mangyayari bukas. Medyo maaga-aga pa tayo bukas. 8 a.m. Agaan po ninyo. Mga taga Reyna Mercedes Water District, huwag kayong magpapalit bukas dahil may irita ako sa inyo. Kasuhan na lang namin kayo. Mas madali yun. Kung ayaw ninyong gumawa ng trabaho nyo, kakasuhan namin kayo. Alright? Pero yan, okay lang yun. Kung gusto mong mag-inarte-arte bukas, mag-style-style ka bukas doon. Bahala kayo, style nyo yan, mga babae kayo. Hindi ko kayo maintindihan, mga babae, ang kukulit ninyo. Kayo lang yung mga kontrabide eh. Hindi ko talaga alam. Seryoso kami lahat mga counselor doon eh. Kayong mga babae dito sa bayan natin. Ang kulit ninyo, ang gugulo ninyo, nanggugulo lang kayo. Kala ninyo nakakatawa yung mga ginagawa ninyo. Bahala kayo. Hindi nyo naman kami masyadong naistorbo. Pero as a matter of personal policy, hindi maganda. Huwag nyo nang gawin yun para sa sarili nyo. Pero kung yun ang gusto nyo gawin, wala akong problema. Bahala kayo. Sarili nyo yan. Alright? Alright. Okay, tapos na yung update ko. Magbasa lang tayo ng konting comments. Everyone. Yeah, buddy. Alright. Ang dami mga comment Maghanap tayo ng comment na medyo nakaka-nervyos kasi magaganda tong mga comment na to eh. Yeah, buddy. Okay, shoutout na lang tayo pala. Shoutout sa mga nanonood ngayon. Punta kayo bukas, may kape bukas. Nagpabili ako ng brewed coffee na masarap lutuin. Pag kukunin mo siya sa jug, mainit siya, lalabas. Mainit, kape-kape. Alright? Tapos meron tayong mga packets ng asukal at creamer. Kaya yung mga manonood bukas, punta kayo bukas, may libreng kape. Baka may libre rin tayong biskwit bukas. Yehey! Yehey! Okay na to mga idol. Christopher Guzman, idol. Ito, best friend ng kuya ko to, idol. Grabing chick boy nito. O sige na, okay na yan mga idol. And this is Attorney Howell Respi Show. And this is the Respi Show. I love you everyone. I love you everyone.
Love you.